Ayan. Parang pansin natin, ma'am, parang napakanipis ng balat niya, no? Yes. Ganun talaga yung characteristics ng Japanese Opo, ng melon. Japanese melon. And yung, kahit po yung gitna, punong-puno siya. Guys, walang tapon. Yes. Narinig niyo yan? Guys, ito Wala na yung siyang balat niya, oh. kapait-pait. Exactly, sir. Guys, walang halong biro. Totoo ang chismis. Matamis, masarap ang melon po nila dito. Japanese melon. Alright, mga kabidyo, pagkatapos nating pasyalan yung loob ng greenhouse, ngayon, nandito tayo ngayon sa parang nursery area nila at kasama natin yung kanilang farm supervisor. Sir, pakilala naman po tayo. Ako nga pala si Ernie Molina. Supervisor po kayo Supervisor. dito. Ilang years na po kayong supervisor dito, sir? Magwa 1 year pa lang. 1 year. Ano po usually ginagawa niyo po dito, sir? Una, nagsaka ako dito. Sumunod, nagtanim ng melon. Kung ano-ano. Anong saka? Anong ano yon? Anong mga Palay. tinatanim niyo dati? Palay, sir, ang aming unang produkto dito. So talagang dati pa, talagang nagtatanim na po kayo. Oo. So ngayon, dumating itong Groves Greenfields, napadpad kayo dito. Ano usually po na ginagawa niyong sistema sa pag-aalaga ng mga melon? Unang-una, piprepare namin yung mga polybag at balag. Pagkatapos, piprepare na namin yung mga seedling, mga tray. Nung pa lang namin sisimulan ng pagtatanim. So inaabot po ng ilang days bago nyo i-transfer. Bago namin i-transfer yan, mga 14 days hanggang 15, 16 days. So parang 2 weeks, nakatanim yung Nakatanim. buto, lalagay nyo dito sa mga tray ninyo, then after 14 or 16 days, i-transfer nyo na doon sa greenhouse. Then, nabanggit sa atin ni Ma'am kanina, naabot ng 75 to 90 days, tama po ba? Oo, tama. Usually po, doon sa pagpapalaki nyo po ng mga melon, ano pong kadalasan yung maintenance yung ginagawa po ninyo? Binibigay sa amin ng boss namin instruction at sinusunod lang namin pagtitimpla, paglulusan ng pataba at i-apply namin sa aming patabigan. Si boss na po ang nagtatime ng kanyang pagdidilig. So nabanggit nga ni Ma'am kanina dito, manually controlled or manual controlled yung kanilang drip irrigation, no? So may oras din po ba 'yon? Meron, kada 1 hour i-start siya. Okay, so every 1 hour or every hour magdidilig ilang litro or ilang ml yung pinapakawalan natin na tubig sa kada puno. Depende kung size niya. May half liter and 1 liter. Depende sa laki. Sa laki. Dito sa design ninyo ng mga greenhouse dito talagang bakal, no? Pero itong mga bubong po niyan, ilang years yan tatagal? 1 year na ako, hindi pa nasisira. 5 years. 5 years. So sulit na, no? Bawing-bawi na. So after 5 years, papalitan mo na lang yung bubong. Pero itong mga bakal, Yung mga bakal hindi na. nandyan pa. Ayan. So parang pwede ba nating mapuntahan ito? Pwede, ba pwede, nating pwede. pasyalan? Pwede. Saan ba tayo pwedeng pumasok? Okay, so tara, puntahan natin. Silipin lang natin. Do, talagang malamig dito sa kanilang greenhouse. Huwag mo daw sabihin na mainit kasi lalong iinit. Ayun, malamig. Ayan. So titingnan natin. Ayan. So parang nagpatubo ka rin ng parang what we call this, talong, ampalaya. ampalaya. So ito, ilang days na yan, sir? Mga 10 days na yan. 10 days, okay. So ilang na lang yan, ilang araw na lang, Hanggang 4 o 5 araw. itatransplant yan na. Transplant na yan. Okay, kayo rin po'y gumagawa. Makasamahan niyo rin Makasama po. namin. Okay. Saan ito? Parang anong variety ito? Ito, Fujisawa to. Fujisawa. Ayan, yung iba po. Ito, golden melon. So galing, no? Tapos mga rin po itong ninyo. Coco peat, tsaka yung ating lupa, half coco peat, half soil. Guys, pansin ko lang sticky yung nila. Akala ko yung normal lang na tawag na barricade. Pero sticky siya at
Eto, Trap yan, trap ng trap kulisap. siya. Ayan oh. Dumidikit po yung kulisap dyan. Any insects na mapasyal dito or makapasok, no? Ayun guys, ang ganda oh. Lahat po ng greenhouse natin, meron ganyan. Para ma-eliminate yung ano, no? Lahat ng papasok na maninira. Oo, mandidikit dito. insekto. So ito, no, mga kabidyo, ilang days na lang, itatransplant na po nila, lalagay na nila sa mga malalaking greenhouse nila. Then it will takes 75 to 90 days. Mamumunga na yan. Then in a few days din, mag-harvest na rin. Kabisita nga tayo dito sa Groves Greenfield, no, na kung saan nga ongoing pa rin yung kanilang development dito sa 11-hectare farm po nila. So yung iba, may greenhouse na pinapatubuan nga ng mga different varieties ng Japanese melon. At yung iba naman ay under construction, and in the future siguro, mga ilang buwan pa, makikita natin, may mga tanim na rin ito, mga greenhouse nila. Kanina, nabisita natin ang kanilang greenhouse na sobrang lamig. Ayan, sobrang lamig. Napalabas kami. As in, ganun talaga yung setup dahil summer season at mainit talaga yung panahon. Pero yun ang gustong-gusto pala ng mga melon. Yes Mas po. gusto nila yung mainit. At this time Mas naman, matamis ang melon kapag Ganon. mas mainit. Yes po. so pag mainit daw, mas matamis. Parang pag-ibig ata yun, mama. Yes. Pag mainit ang pag-ibigan, mas matamis. Matamis. Ay, okay. So excited na ako. Ito yung pinitas natin kanina na melon. Titignan natin at titikman natin kung talagang masarap yung pinagmamalaki nilang Japanese melon dito sa kanilang farm. So, yan. Si Ma'am Hiwain na na po maghihiwa. May proper po bang paghiwa, ma'am, o normal cut lang? Normal cut naman, sir. Okay. Kahit anong cut. Ayun. Naman. Ayun, oh. Wow. Ayan. Parang pansin natin, ma'am, parang napakanipis ng balat niya, no? Yes. Ganun talaga yung characteristics ng Japanese Opo, ng melon. Japanese melon. And yung, kahit po yung gitna, punong-puno siya. Okay. Kaya kahit ito po, maliit to, pero nasa 1.4 kilos na po ito. Grabe. Ganun talaga pala yun, no? Ayan. So, yan. So, na-excite ako. Ngayon, parang titignan natin Tingnan kung natin ano so, yung Brix test. Okay. Brix sa percentage or tinatawag na sugar. Okay. Ayan, kukuha po tayo ng sample dito sa gitna. Konti. Ayan. Ayan, excite ako mga ka-video, ano? Ayan, yung katas lang po niya. Ayan. Tapos, paano natin malalaman kung yung tamis niya? Ayan. So kapag po sa mga malls, ang tinatanggap nila na percentage is 13% pataas. Okay. Yun Dito, yung consider na matamis. 15. Ayan, 15.7. Ito po ang pinakamatamis na variety. yung mga regular na melon na nakikita natin sa farm, Nasa ano ba yun? Nasa 7 to 10. okay. So, That's iba pa rin how talaga far. yung Opo. melon na meron po kayo dito. Okay. Ayan guys, so paghiwa pa lang, natatakam na ako. Ma'am, ingat po kayo ha. Baka. Ayan. Parang maganda ata yung knife ni ma'am. Parang ni kuya ata yan. Oo nga. Tama ba? Baka naman ni kuya. Knife. Ayan. Ayan. Alright. So guys, this is our first time na titikim ng melon, Japanese melon, dito sa farm. Guys, oh, tignan natin. So 15.7 yung sugar level niya. Ang ina-accept daw sa mga grocery area is 13. Yeah, that's considered goods Tapos, na. yung mga melon na nakikita natin sa mga bukid na tinatanim ng ating mga kababayan, is 7 nasa to 10. 7 to 10 lang. Class A. Pero okay pa naman yun. Yeah. Yeah. Pero to, mas matamis. Tignan natin. Guys, legit. Unang dampi pa lang ng melon sa bibig ko, sa dila ko. Ramdam mo na yung tamis. And kaya mo siyang kainin, sir, na hanggang dulo. Walang pait. Walang pait sa dulo. Kaya nga. Galit na si Ma. Sarap. Ngayon, inggitin muna natin yung videographer natin. Guys, walang halong biro. Totoo ang chismis. Matamis, masarap ang melon po nila dito. Sulit. Japanese melon. This is, anong variety? Sagami po.
Sagami. Mas matamis pa yung isa. Yes po. Grabe. Guys, walang tapon. Yes. Narinig niyo yan? Guys, ito Wala na yung siyang balat niya. Oh. kapait-pait sa akin. Pag yung regular na melon na bibili natin, makapal. Then pag kinarg Mapait mo na. siya, mapait na. Hindi ka pwedeng lumalim ng sobra. Eto hanggang dulo. Guys, ubos na. Guys, you must visit Groves Greenfield dito po sa San Isidro, Nueva Ecija. You invite them to Ayan. visit and taste your Japanese melon, ma'am. Ayan po. Sa mga gustong mag-try, baka hindi naniniwala sa itsura ni Sir kung matamis ba talaga o hindi. Punta po kayo dito sa San Isidro, Nueva Ecija para matry niyo po yung aming Japanese melon. Takilikin Yes. po natin yung sariling atin. Ayan. Yes. Tanim po ng mga Pilipino. Yes po. Pero Japanese melon. Masarap po siya. Walang halong biro. Nice. Patikim pa. Eto po.